Hey mga Spark, kamusta kayo? At sa platan ni mga Spark, pag-usapan po natin na mga dapat gawin kapag LDR kayo na lalaki. At kung handa na kayong lahat ay masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na dapat gawin kapag LDR kayo ng lalaki is iwasang mag-overthink at mag-focus sa ginagawa. O pa mas ang unang bagay dapat nyong gawin. Lagi nyong tandaan, iwasan nyo mag-overthink. Dahil isa yun sa problema kapag talaga nasa LDR. Yung pag-overthink. Dahilan kung bakit hindi makapag-focus ng mabuti sa mga ginagawa at responsibilidad sa buhay. Palagi ko sinasabi sa inyo na huwag nyong paikutin ang buhay nyo sa puro pag-ibig lang o sa karelasyon nyo lang, diba? Kaya nawawala sa balanse ang buhay kaya nasisira ang buhay at nagkakaroon ng kabigo at kalungkutan dahil hindi kayo marunong bumalanse, diba? Huwag puro pag-ibig, mag-focus ka sa ginagawa mo at para magawa mo focus sa ginagawa mo, halimbawa sa trabaho o kung may negosyo ka o kung mga pinagkakabalahan mo o halimbawa may nag-aaral ka ngayon, diba? O halimbawa manager ka pa naman, di ka makapag-focus sa ginagawa mo. Estudyante ka pa naman, di ka makapag-focus sa pag-aaral mo. Dahil sa pag-ibig. Dahil nag-overthink ka. Dahil nag-overthink kayo. Bakit? Dahil nasa malayo ang partner ng lalaki. Alam nyo, Maxwell, iwasan nyo yan. Dahil una sa lahat, hindi yan makakatulong sa inyo. Pangalawa, magbibigay lang yan ng stress. Pangatlo, distraction lang yan upang mas maging productive kayo at maging progressive ang buhay nyo. Kaya kayo Spark. At isa pa yun sa dahilan kung bakit nangaaway. Bakit nabubuo ang pagdududa. Bakit nabubuo ang pagsiselos. Wala namang basihan. Wala namang ebidensya. Huwag ganyan kayo Spark. Matuto kayo na maging mahinahon. At huwag isip ng kung ano-ano. Kung mag-iisip ka man, dapat sikapin mong ang isipin mo positive. Alam nyo, napakahirap ng long distance relationship. Pinasok-pasok nyo yan o sabihin hindi nyo sinasadya pero nandyan na kayo dapat positive mag-isip, hindi puro negative. Isipin nyo magkalayo na nga kayo, LDR na nga, tapos negatibo ka pa mag-isip. Paano na lang pag ganon, diba? Kung gusto nyo magtagumpay sa isang long distance relationship, kailangan tulungan nyo rin ang sarili nyo sa pamamagitan ng kontrolin nyo ang pag-iisip nyo. Mag-isip kayo ng positibo at huwag masyadong mag-overthink. Mag-focus sa ginagawa. Dahilan kung bakit makakatulong yan para mag-success o maging successful ang inyong relasyon kahit magkalayo kayo ka-inspire. At paano ang bagay na pwede nyong gawin o dapat nyong gawin kapag LDR kayo na lalaki? Matutong magtiwala pero huwag magpakatanga. Yan ang pangalawa ka-inspire. Siyempre naman dapat kailangan talaga magtiwala sa partner. Lalo na kapag kayo ay nasa long distance relationship. Matutong magtiwala. Diba? Pero huwag magpakatanga. Kailangan mo magtiwala dahil wala ka namang ibang choice kundi magtiwala. Bakit? Alam mo ba kung anong ginagawa niya? Alam mo ba kung talagang nagsasabi siya ng totoo? Alam mo ba kung talagang mapagkakatiwalaan siya hindi o hindi? Alam mo ang choice mo. Di ba't magtiwala? Sabi ng iba, pwede namang hindi magtiwala. Ba't kayo hindi magtitiwala? Gusto mo ba na puro na lang kayo katoksikan? Sabi ng iba, pwede namang hindi magtiwala. Ba't hindi ka nga magtitiwala? Gusto mo ba na puro lang kayo bungangaan? Puro lang pagsiselos? Gusto mo ba maghiwalay kayo? Wala kayong choice kundi dapat kayong magtiwala kapag nasa LDR. Wala Wala naman kayong hindi man tayo ganun kayaman para paimbestigahan pa yung partner natin, di ba? O yung mga partner ninyo. Hindi naman kayo ganun, wala naman kayong kapangyarihan para makita nyo sa bolang kristal kung anong ginagawa niya o kung sino kasama niya o nasaan siya. Hindi nyo naman alam Anong dapat nyong gawin? Magtiwala. Alam nyo, kahit anong gawin nyo, kung maglolo ko talaga. Kaya nga ka-inspired ang hirap magtiwala O hindi ka magtitiwala. Anong gusto mong mangyari ngayon? Mag-overthink na naman. Mga away ka na naman. Dapat valid yung pang-aaway mo, dapat may ebidensya ka. Hindi yung basta-basta ka na lang kung ano-ano pagsabi mo, kaya kayo nag-aaway lagi. Ayun yan, kayo support. Kailangan, ito magtiwala. Walang
choice kundi magtiwala talaga. Laliman niya pag-iisip nyo, lawakan nyo. Diba? Wala naman kayong ibang choice kundi magtiwala. Hindi niya man alam kung nasan siya, kung sino talaga, kung anong ginagawa niya talaga. Pero lang kung 24 hours kayo nagbi-video call. Diba? Magtiwala pero huwag magpakatanga. Anong ibig ko sabihin? Siyempre magtitiwala ka, pero huwag magpakatanga. Yung tipong maging matalino ka at maging observant ka. Diba? Maging ma-obserba ka. Kung talagang totoo siya sa'yo, diba? Maging matalino, maging wise. Diba? Alamin mo kung talagang totoo yung sinasabi niya. Alamin mo rin siyempre. Hindi lang puro tiwala. Dapat marunong ka rin mag-alam ng totoo. Diba? Pag naputunayan mo na totoo yung sinasabi ng lalaki, tapat siya sa'yo, napakabuti niyan. Napakaganda. Pero ang problema, kapag LDR, kadalasan talaga nag-aaway. Kasi, nagsisinungaling talaga yung isa eh. Minsan, ikaw nga yung nagsisinungaling eh. Aminin mo. Yung ibang babae, kayo pa nagsisinungaling. Kayo pa nga nanluloko minsan eh. Yung iba lang hindi lahat. Dahil mga tao lang din naman eh. Kala nyo, puro lalaki no? Karamihan na rin, puro babae, manluloko na rin. Totoo yan. Alam nyo yan. At nababalitaan nyo yan. Pero sana hindi ka gano'n. Hindi kayo gano'n. Diba? Ngayon, ganito. Expert paano yan? Lagi nga ako nag-overthink eh. Nahihirapan niya ako magtiwala. Ang gawin nyo ganito. Lagi kong rule sa inyo, lagi ko sinasabi sa inyo, tip ko sa inyo, advice ko sa inyo, kung LDR kayo ngayon, sikapin nyo na matapos na agad ang LDR. Na matapos na agad ang inyong long distance relationship. Na magkita na kayo agad, magkasama na kayo. Kay Inspired paano yan? Yung trabaho ko, yung trabaho niya, ganito, ganyan. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. At kayo nga, kay Inspired, hindi naman sa akin lang to. Yung opportunity, hindi man nasa ibang bansa lang yan eh. Yung opportunity, kahit saan yan. Ibig sabihin, kahit dito sa Pilipinas, may opportunity. Kay Inspired, ayoko dyan sa Pilipinas. Bakit? Wala naman, mababa sahod, malitang kita, mahirap kumita ng pera, wala nang makitang trabaho. Laging may oportunidad. Buksan nyo lang ang inyong isipan. Lawakan yung inyong isipan. Isip ko yung laging may ang opportunity kahit saan yan. Tandaan nyo yan. Sa gitna nga ng problema, may oportunidad eh. Kaya Inspired, kung maintindihan nyo ako, diba? Para lang magkasama na kayo. Ganun yan. Diba? Para magkasama kayo. Mahirap talaga pag LDR. Mahirap pag long distance relationship. Karamihan ng magkarelasyon, lalaki at babae naghihiwalay. Kung hindi lalaki ang magloloko, babae ang magloloko. Kung hindi lalaki ang magsisinungaling, babae ang magsisinungaling. Kung hindi lalaki ang susuko, makipaghiwalay, babae. Talaga naman kay Inspired. Sigapin nyo na magkasama na. Aminin nyo, mag-comment kayo. Yung iba sa inyo. Dahil sa sobrang tagal na hindi nagkita. Dahil sa sobrang tagal na hindi nagkasama. Hindi ba't sumukot, naghiwalay, nagloko yung isa? O pares kayo nagloko? Kaya hanggat maaari, huwag na sanang LDR. Diba? Ganun lang yan. Sa akin nyo na, Inspired, gusto ko kasi magkasama kayo. Pag LDR kasi, madalas talaga naghihiwalay eh. Naglolokohan. Paano lang pag may mga anak na kayo? Sa mga bagay na dapat nyong gawin kay Inspired kapag kayo ay LDR. At ang pangatlong dapat gawin kay Inspired kapag LDR kayo ng lalaki is magkaroon kayo ng goal at plano para sa future. Yan ang pangatlo kay Inspired. Ayan, dapat magkaroon kayo ng goal. At kung may goal kayo, syempre dapat may plano. May goal lang tapos walang plano. Paano nyo maabot yung goal nyo kung di kayo magpaplano? Diba? Parang sumusuntok sa hangin nun. Kaya dapat may goal. Halimbawa, anong goal? Kunyari, ganito. Sabihin mo sa lalaki, magkaroon tayo ng goal. Paano ang goal? Kailangan next year. O bago mag-December. O bago mag-2025. Kailangan makauwi ka na or makauwi na ako at magsama na tayo. Yun ang goal. Ngayon, anong plano? Mag-compute kayo. O ano pa halimbawa? Mag-extra income. Para makaipon at siguradong makauwi na. Ganun, mga goal tapos plano. Diba? Kung hindi 2025, hindi 2026, huwag lang masyadong matagal. Basta may goal. Kaya tumatagal kasi walang plano, walang goal. May goal nga, wala namang plano. O may plano din, pero hindi naman ginagawa. Kaya tumatagal. Ang tagal tuloy kayo bago magkita ulit. Ang tagal tuloy bago kayo magkasama ulit. Puro lang kayo sa chat, puro lang kayo sa text, puro lang kayo sa call.
Eh, miss na kayo ng mga anak nyo, o miss na miss nyo ng isa't isa. Kaya dami pa ng mga malalandi sa paligid. Eh, paano yan? Inspired. Hindi na magkaroon na kayo ng goal, magplano na kayo ng partner mo kapag LDR kayo. Gusto ko magkasama kayo. Mahirap pag LDR. Malamang sa malamang, matatapos talaga at baka hindi magkatuluyan. Bihira ang nagtatagumpay kapag LDR. Kukunti ang porsyento ng mga nagtatagumpay kapag long distance relationship sa mga bagay na dapat yung tandaan. Bagay na dapat yung gawin. Magplano at magkaroon ng goal at magplano para sa future. Pag-usapan nyo, mag-usap kayo ng masinsinan tungkol sa bagay na yan. Seryosohin nyo dahil nakasalalay din dyan ang inyong relasyon ka-inspired. At ang pang-apat na bagay na dapat gawin kapag LDR kayo na lalaki, iwasan ng sobrang higpit ka sa kanya. Kapag gusto niya ng pang-apat, yung sobrang mahigpit ka. Diba? Yung pang-apat, kailangan huwag kang sobrang higpit sa partner mo. Ang nangyayari kapag LDR, dahil nag-overthink yung babae, o kahit yung lalaki, nagiging sobrang seloso. Duda ng duda. Dahilan kung bakit nagiging sobrang higpit. Diba? Eh, huwag naman sobrang higpit pa rin. Matuto pa rin magtiwala at hayaan mo siya na magkaroon ng oras para sa sarili niya. Kasi maniwala kayo sa hindi kayo support kapag yan nasakal sa'yo. Sobrang higpit mo. Eh, baka kumawala yan bigla at hindi na bumalik sa'yo. So ba yan? Hindi ka nabalikan dahil sobrang higpit mo eh. Nasasakal sa'yo. At pinapakita mo na wala kang tiwala sa kanya. Ayaw ng lalaki ng ganon. Tandaan nyo mga kalakiri, mga logical. Pag nakita ng isang lalaki na ganyan ka, parang kang wala kang tiwala sa kanya, at para bang ang buhay niya ay dinidiktahan mo, ang buhay niya ay kinokontrol mo, minamanipula mo, talaga naman lagi kang ganyan, wala kang tiwala, sobrang higpit mo, hindi niya magawa yung mga bagay na dapat niyang gawin, wala naman siyang gagawing masama, wala naman siyang gagawing mali, pero sobrang higpit mo, talaga naman makakasiran sa inyong relasyon, pag-aawayin niyo yan, at baka maghiwalay kayo, wag naman sana, kaya wag kang sobrang higpit, matuto ka magtiwala, pero wag din naman sobrang luwag, tama lang, talaga naman pag-usapan nyo, lagi, at magpaalam lagi, mag-update, upang respeto, at para magkaroon ng kapayapaan ng isip ng isa't isa, sa tuwing may gagawin kayo, sa mga dapat yung gawin kapag LDR kayo na lalaki, ka-inspire. At pa naman bagay pa na dapat gawin kapag LDR kayo na lalaki is huwag iparamdam na baliw ka sa pag-ibig sa kanya. Yan pala maka-inspire kapag nasa long distance relationship kayo na lalaki. Huwag mo iparamdam sa kanya na ikaw ay baliw sa pag-ibig sa kanya. Dahil kapag naramdaman niya yan, kahit mahal ka pa niya at kahit napakabait niya pa, may magbabago talaga. Sa psychology, talagang mabababa ang tingin niya sa'yo. Magiging low value ka sapagkat magiging mataas ang tingin niya sa kanyang sarili dahil pinapakita mo naghahabol ka at baliw ka na sa kanya. Ganun yan. Diba? Eh, ka-inspired. Ay, paano namin gagawin yan? Eh, sobrang mahal na namin yung partner namin. Ang gawin mo kasi, para hindi ka sobrang mabaliw sa kanya, o hindi mo mapakita sa kanya, hindi mo paramdam sa kanya na ikaw sobrang mahal mo na siya at baliw ka na sa kanya, eh, magpaka-busy ka din sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa mga ginagawa mo, sa pag-aaral mo. Hindi laging puro siya na lang lagi ang iniisip mo at laging chat ka ng chat at text ng text ka sa kanya. Yung mga ginagawa mo, mag-schedule ka, asikasuhin mo yan, huwag puro siya lagi na lang ang takbo ng utak mo, tapos mag-isip ka pa ng ibang bagay na pwedeng gawin. Basta ang rule lang, wag kayong magkukulang sa oras sa kanya. At wag rin magsusobra. Tamang panahon lang ang bigay mo sa lalaki upang maramdaman niya lang ang sapat na pagmamahal. Dahil doon din niya isiping baliw ka sa kanya. At lagi pa rin siya may takot na baka mawala ka. Sa mga sikreto, bagay na dapat yung tandaan at gawin kapag LDR kayo na lalaki. Huwag iparamdam, huwag ipakita na baliw ka sa kanya o sa pag-ibig mo sa kanya sa LDR niyo. At pang-anim na bagay pa na dapat gawin kapag LDR kayo na lalaki, pahalagahan ang effort na sa'yo na pang-anim ka-inspired. Kailangan kapag LDR kayo, matuto ka magpahalaga. Dahil kapag di mo ginawa yun, sigurado ka-inspired ang isang lalaki mataturn up sa'yo. Isipin mo, LDR na nga kayo, tapos di mo pa pinapahalaga ng mga effort na sa'yo. Tapos ang gusto mo, yung effort mo, pinapahalagahan niya. Dapat give and take lang. Dapat kung gusto mong pahalagahan ng lalaki, yung mga ginagawa mo at pagsakripisyo mo para sa kanya sa inyong relasyon, dapat ganun ka rin sa kanya. Dahil hindi naman puro ikaw lang ang nagsasakripisyo at nag-e-effort. Minsan yung lalaki din, di ba?
O nagbibigay rin naman siya ng oras kahit busy siya. Kahit may ginagawa siya, kahit sobrang dami niyang iniisip ginagawa, nagbibigay pa rin siya ng effort, humanap ng paraan para makausap ka. E dapat pahalagahan mo yan. Mag-thank you ka, magpasalamat ka, at bumawi ka sa mga bagay na ginagawa niya rin sa'yo sa abot ng iyong mga kaya. Makikita niya yun, yung pagbabawi mo. Mararamdaman niya yun, yung mga sinasabi mo. Pasalamat ka, diba? Eh, kapag ganyan, ang isang relasyon, kahit LDR kayo, ay magiging matatag. Kasi kapag walang appreciation, pag walang pagpapahalaga, eh magkakaroon ng kalungkutan. Papasok ang kalungkutan sa puso ng isa. Dahilan kung bakit magmumukmuk ang isa at magkakatalo ang dalawa. Talaga naman matutong magpahalaga sa effort na ginagawa ng partner nyo. Lalo na kapag long distance relationship kayo, ka-inspire. At mapitong bagay pa na dapat gawin kapag LDR kayo na lalakis. Gawin yung sentro ng relasyon nyo, ang Panginoong Diyos Ama. Ako magspanyan, pampito at pinakahuli. Alam nyo mga ka-inspire, sa anumang pagkakataon, anumang panahon at sitwasyon at klase ng relasyon, dapat talaga ginagawa natin nasa gitna palagi ang Panginoong Diyos. Upang naman ang mangyari, ay bigyan na tayo ng lakas ng loob at katapangan at purong pagmamahal. At lagi niyong alalahanin na mayroong Diyos na dapat tapitan kapag may problema at pagsubok kayo. Lalong-lalo na kapag long distance relationship kayo. Dapat naman talaga, mas lalong dapat kayong talagang gawin yung sentro ng inyong relasyon ng Panginoong Diyos, di ba? Ang Panginoong Diyos, Aba, siyang laging tutulong sa inyo. Isipin nyo, napakahirap ng LDR. Tapos iisipin nyo na kayang-kaya nyo kayong dalawa lang? Hindi. Mas lalong kakayanin nyo kapag humihingi kayo ng tulong sa pinakamakapangyarihan. Yun ay ang Panginoong Diyos Ama. Diba? Dapat lagi kayong lumapit sa Diyos at tumawag sa Panginoong Diyos. Kaya pag dumating mga pagsubok at problema, meron kayong sandata, meron kayong lakas, meron kayong pag-asa, at laging merong pag-ibig at talaga namang ka-inspired, maaaring magtagumpay kayo palagi ano man ang dumating na pagsubok sa inyong relasyon, sa inyong LDR ka-inspired. So mas lang po na maraming salamat mga ka-inspired sa pagtapos po ng vlog nito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasensya po mga ka-inspired at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. So mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, pakimess lang po ako sa aking Facebook. Ayun po yung profile picture ko, pakichat lang po ako at ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspired, mag-ingat kayong lahat, mahal ko po kayo at muli, be inspired!